Bata na nga kalaban mo, papatulan mo pa. Diba? Isa kang certified na patola. At alam mo ba na isa sa mga pinaka-toxic na trait ng mga patola talaga ay ang pagiging trying hard pumantay. Or sabi nga ng mga bata, leveling. Diba? Wow. Pumantay pa sa mga level ng mga mas mababa sa kanila. O yan yung mga hate na mga sinasabi ni Biggs na Gen Z. Dito na kami, dito ka lang. Sabi nga nila gano'n. And in this case, mga magulang pa mismo ang mga toxic patola towards their offspring. Hindi porket cum laude ang anak mo, isa sa buhay mo na ang pagkakontrabida mo sa anak mo. Your achievements are different from theirs. Ay, nako. Hindi ikaw yung anak mo. Remember, hindi nila ginusto na mabuhay. Ay, ipanganak mabuhay. Ipanganak. Pero talaga namang may mga maggugulang na patola kahit saan. That's why on today's episode, papatulan din namin itong mga insecure. Yan yung biggest word dito insecure na magulang na to. Sama-sama na tayo sa buwisit dito sa Perwisyo Publiko. Welcome back mga ka-atraso sa Perwisyo Publiko. Problemang kinaiinisan ninyo, bibigyan ng solusyong mas ikakaasar ninyo. Madodog show pa kayo. Yan yung favorite namin dito Dog show. Lakas lang kami man-trip. Yun lang yun. But before anything else, if you are new here, welcome to Crumb Society. We release new conversations and stories regularly, so be sure to like, subscribe, and follow us on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. It helps support the show, and make sure you never miss an episode when it drops. Kaya sa mga estudyante ko, na pinag-subscribe. Ay, grabe, pinag-subscribe na nanonood. Nakikita na yun, nanonood kayo. Please, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ni Sir Stephen. Okay. Para kumita na. No? No subscribe, no exam. Wow. Yan. Wow. Malamang dyan na tayo matagal talaga. yung gagawin mo dito is yung kapag nag-exam. Yun nasa pinaka-last question ng test paper. Ano yung latest topic namin sa Crumb Society and explain. Alam mo, umuwi ako kahapon, sabi ng isang estudyante sa akin, kumaway siya from across the street. Sabi niya, Sir. Oh, uwi ka na. Sabi ko, Sir, I'm gatekeeping your podcast. Oh, really? Sabi ko, so, what was our last episode? Eh, nung time na yun, yung Salamat Dong yung last episode. Yung Salamat Dong. Oh, it was about love problems and you were pretending to be like love doctors. Ay, ganun. Correct. Okay, plus pa. Pero hindi po totoo yun. Illegal po yun. Huwag mo natin gawin dyan. Huwag nagkakitaan yung estudyante. Yan ang modern na para sa mga sa ka-age ko, yan po ang modern na tosino at tapa na binibenta ng teacher. Content. Content. Dati mga mani-mani, peanut brittle.
Ay, Diyos ko po. At Ay, least hindi. ngayon, Ito na, before busog sila sa katawan, ngayon busog sila sa utak. O, di ba? at least. Timely, seasonal. Tama yun. Pero Ay, ito na ano. nga po, mga mare at pare, hindi lang talaga namin maintindihan. No? Kahit si Aika, sabi sa akin Kuya, ano ba to? Matandayan natin tanong na ganito. Yung mga level of insecurity yung mga magulang. At dahil may nahanap na naman niya si Aika mula sa aming magical baul of questions, care of Lola Basyang, ng mga absurd and weird stories of insecurity towards their own children. Yep. No? So we will try to read them today and give you some dog show about it. So, Mix, what is our first story? My gosh. I was reading this yesterday. Before tayo magsimula, yun yung ano dito yun yung gusto kong pinaka-dog show dito, yung mga insecure na parents. Kasi, bakit ka magiging insecure sa sarili mong anak? Di ba pinagpawisan mo yan? Literal. Yung pinagpawisan nila. Ginagawa nila at iniri nila. Exactly. Pinagpawisan mo yan, tapos may insecure ka. Parang, hindi ba dapat baliktad? Excuse me, mahiya ka naman. Hindi nila Diba? gustong ipanganak sila sa mundong ito. Naintindihan ko sana kung kunwari, bata na nakilala mo sa isang McDonald's play place. Oo. At sinabihan ka ng something. O, sige, magalit ka na magalit. Pero, grabe naman. Sarili mong mo anak. talagang anak. Oo. Mahiya ka naman. Oo. Sino ba talaga yung magulang? Yung anak mo o ikaw? Okay, anyway, let's start with our first question. Our first question comes from Jen, who's from Quezon City. Okay, wow. Ano ba tawag doon? Ka-city. Kasyudad. Kasyudad. Di na marunong mag-Tagalog. Wow. Anyway, sabi ni Jen, Hello, Crumb Society. Is it just me? Kasi honestly, sobrang proud ako sa 7-year-old son ko. Actually, dapat doon pa lang, Jen, nag-stop ka na Proud ka sa 7-year-old son mo, that's it. Nothing more. Pinost mo na lang dapat sa Facebook, di ba na pinadala sa akin? Oo, Kasi exactly. dinuktungan pa. Sabi, basa. Padating daan na tayo. Oo, right. Consistent honor student siya. Ang galing magbasa, tapos nanalo pa ng spelling bee. Siyempre, todo support kami ng asawa ko. Pero every time na may iuuwi siyang medal or certificate, may maliit na boses sa utak ko na nagsasabing, grabe, noong grade 1 ako, ang achievement ko lang yata hindi makakain ng dulo ng color pencil that week. Jen. Kababaeng tao, kumakain ng lapis. Bihira. Bayan. Jen. Jen. I'm speechless. No words, yes. Speechless. Basically. Mas lalo pang lumala kasi yung nanay ko, kada family reunion, ikukwento niya sa lahat. Si Apo, ang daming medal. Ikaw noon, Jen, medal lang ng attendance ang inaabangan mo. Aray. Feel ko na alam ko kung saan nanggagaling insecurity ni Jen. Tapos, O yung nanay mo rin na ikaw na yan, meron ka. Hindi ka Oo na nga. nakapag-kolehiyo kasi may gera, di ba? yun. Panahon ng hapon. Exactly. Boom! Di ba, Nay? Di ba, Nay, ikaw yung nagbibenta ng mga sigarilyo sa mga hapon noon? Mas juice na rin. Continuing the story. The question. Tapos natawa silang lahat habang ako ngumingiti lang.
Naiinis ako sa sarili ko kasi bakit parang nai-insecure ako sa sarili kong anak. Proud naman talaga ako sa kanya. Pero minsan, feeling ko pinapaalala niya kung gaano ako ka-average nung bata pa ako. Normal lang ba to or kailangan ko nang mag-heal sa inner child ko bago mag-grade 2 ang anak ko? There it is. Honestly, feel ko hindi naman siya fully insecure sa anak niya. Feel ko nadadala ka lang sa pressure ng magulang mo, Jed. Yung sarili mong nanay. Oo. Feel ko yung sarili niyang nanay. Dapat yun nga yung sinabi mo, at least ako nakapag-eskwela, ikaw nagtitinta ka lang ng sigarilyo sa hapon. Hindi ko talaga kaya yun. Ganun na nangyari. Ayun ako. Diba? Pero kasi, I mean, di ba, yes, sinabi nating dog show tong show na to. Pero kasi, this is too serious para i-dog show. Kasi madaming ganito eh. Ang hirap eh. Kasi, huwag mo ipamuhay yung inggit mo. Oo, exactly. Yung mabigat. little voice na naririnig mo, na sinabi Kay mo na... Satanas po yun. Yung Satanas mong nanay. Yan eh, yung dog show. Yung nanay na damay. Ay, rabo. Tapos yung nanay niya, sabihin, hey, tumigil ka, nai-insecure din ako sa'yo. Kumuha kayo ng baso. Bakit? Kukontakin ko yung nanay ko rin. Eh, bakit mo kailangan ng baso? Eh, patay na siya eh. Spirit of the glass. Generational hurts. Tinatawag natin generational hurts. Ay, nako. Naging generational trauma eh. Pati patay dinamay. Kasi nga, ang tagline ng show natin, may nagsabi isang pilosopo noon na, ano to, ako lang. Damay-damay na to. Hindi lang ito buhay, pati patay. Damay. Lahat tayo dito equal. Ayun ako. Pero ito, may mga solusyon kami para sa'yo. Kung Yes. feeling mo na bibigatan na yung shoulders mo sa pressure ng life at kung feeling mo hindi mo na kinakaya yung pagtawa ng mga tsuhin at tsahin mo sa'yo. Pero first of all, with all seriousness, huwag mong i-project sa anak mo. Ba, malay niya pa sa'yo, di ba? Yeah. Unless ganito siya magsalita sa'yo, hey, mommy, you know, that's the wrong... Spoiled. May napanood ako eh. That's the wrong pronunciation. It's not Quiapo. It's Kelp. Cute? Wow! Kung ako yung pagkulang na nasampal ko na, ano, cute? Oo. Diba? Sa'yo. Pag ganun pagsalita siya sa'yo, baka kumuha ka ng kaldero at hindi ko kasi pwede sabihin eh, kasi lisensyado ko. Alam niyo na yun. Gagawin sa kaldero. Pero hindi, ang isa nga sa solusyon na pwede nang ibigay. Diba sabi nga natin ngayon, mga millennials at Gen Z, healing your inner child is reliving it. Kaya marami kang makikitang mga tatay at nanay na nasa toy kingdom kaysa sa mga bata na nandun. Right. Na dapat naman ay mga lugar pang bata. Yeah, diba? Bumibili ng Lego, ng mga kung ano-ano. Diba? Mga 30 at 40 diba? na bumibili ng Lego. Lego. Kaya nga para kay Jen, katulad, relive your inner child, heal it. Pumasok ka ulit sa grade 1 next year. Just for the feels, you know? Yeah. Lagi kang top 1. For sure. Lagi kang top 1 dun. Feeling mo, pag tinanong ng teacher, what's the weather like today? Diba? It is a sunny day. Di ikaw ang unang sumagot, talo mo yung mga bagets. Alam mo naman pala eh. What color is this? Yellow. What are the primary colors? Red, blue, and yellow. Di first order. At saka, ito, pangalawa na yung solusyon. Huwag kang mag-teacher. Bakit? Yes. Baka mag-away ka lang dyan pag di nila nasagot ang tanong mo, di ba? Pag nagtanong ka kasi ngayon, well,
feeling ko ganun na yung culture ng mga bata ngayon. Pero kasi pag nagtanong ka ngayon, usually in the classroom, tahimik. Bihira yung sasagot or ano. Well, kasi ganun nga yung make ng mga bata ngayon. Kaya para kay Jen, feeling ko wag ka dyan kasi baka pag may sumagot sa'yo at mas magaling pa siya kaysa sa'yo, baka hindi mo matanggap. Nakita mo ba yun, nauso na meme sa online, sa TikTok, Instagram Reels. Yung, anong color ang nagsisimula sa letter M? Hindi ko alam. Blue. Blue. Yung alam mo ko yung nakakatawa doon. Yung Mercedes na car brand, diba? Okay. Yung Mercedes na car brand. Ginamit yung audio na yun sa TikTok. Tapos yung ad nila, color blue na Mercedes. Tapos yun yung what color starts with the letter M? Tapos bata, I don't know, blue. Blue. Maroon kasi. Ayan. Sa mga hindi nag-aaral dyan, maroon ha. Blue. Ano pa ba yung pwede natin masolusyon sa kanya? Kay Jane. Ito. Papatamaan ka namin ng kidlat. Ayan, Diba? maganda yan. Maganda. Bakit? May contact kami sa taas. Not heaven, but Meralco. Yung line man siya. Kuya, paki-directa ka lang. Pwede pakishock ng konti ito si Jen. Palive wire naman ng konti dyan. At finally, ang ating final solution for Jen, when all else fails, bumili ng isang set ng Crayola Jumbo. Ay, 24 or 32 colors. Nako. Pakuluan at singkutin ang gas. Lakas ng tama mo, pati bata papatulan mo talaga. Sariling anak mo pa. Colors. Ano yung mga colors na Crayola? Dandelion. Flesh. Flesh. Diba? Scarlet. Scarlet. Ayan. Crimson. Blue. Meron. Ang kulit talaga na rin, blue. Ito na. Tanong number 2 mula kay Benny from Angono, Rizal. Wow. Okay. Naku, baka yung anak nito ay estudyante ko dahil ang aking school. Patay tayo dyan. Sa Angono. Sir Benny, parang dyan. Hello, Sir Steph and Sir Migs. Daming Zia. Migs. Share ko lang itong medyo nakakahiya akong realization. Oo naman. Yung 14-year-old daughter ko, marunong na magpiano. Nagsasolve na ng algebraic math. Tapos nakikipag-English conversations pa sa relatives namin palagi. Samantala ako, noong age niya, ang biggest accomplishment ko yata noon ay makauwi nang hindi nawawala yung panyo ko. Relatable. Relatable. Nauna ko yatang alagaan ang kapuugian ko eh. Ha? Wow. Sentro. Pogi ka. Pogi ka. Pogi ka. Yabak ka. Hayop pa. Hindi kami naniniwala sa sabi-sabi dito. At alam mo na nalitrato. Okay lang. Week. Okay lang. So, aminin na natin, Pogi, meron na siyang 14-year-old daughter. So, may nagkagusto sa kanya. Ako wala pa rin eh. So, Pogi siya. Aminin na natin. Single pa rin ako. Napasok pa yun eh. Visit. Next program pa yun eh. Other program. Abangan niyo po yung salamat dong. Guard. Nasa ba yung guard? Aray ko, tumama tuloy yung baba ko. Ito tuloy. Karma, digital. Sabi ni Benny, last week, tinulungan niya pa akong mag-pronounce ng isang English word. Ano yan? Kaya po ba yan? Kasi mali pala yung basa ko. Aba, kinurek ako ng high school. Proud ako sa kanya. Oo. Pero after nang itama ako, napatingin ako sa kisame at naisip ko, Lord, sariling anak ko na ba ang character development ko?
Hindi naman ako bitter sa success niya. Ang totoo, sobrang saya ko. Pero minsan, hindi ko maiwasang ikumpara yung childhood namin. Feeling ko tuloy ang taas ng level ng mga bata ngayon. Tapos ako, parang extra lang sa sarili kong pamilya. May ibang magulang din ba na naka-experience nito? O talagang ako lang ang nahumble ng sariling anak? Well, from the looks of it, grabe. hindi ka nag-iisa. Yun yung isa. Dalawa kayo. Dalawa kayo. Ayun, isa. Ay, hindi isa sa taas. Grade 1. At least ikaw 14 years old. Mas malala yung isa. Unang-una, ganyan talaga mga high school, okay? Yes. Di ba kayo, naalala mo, kaklase ko, nakinikwenta ko sa'yo, tinanong kami kung nasa ng tawag doon? Colon. Yes. Saan yung colon? Dito. Ang sagot? Dito daw. Tapos tinanong ng teacher, sigurado ka dyan. Opo ma'am, saan naman po pupunta yun? Wala naman po pupunta ang iba yun, di ba? Nakamata pobre ng pagsagot, di ba? Hindi nga, yun din yung kaibigan ko, di ba? Yung nag-aaway sila ng tatay niya. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi tayo nagkita. Bastusan talaga. Yun nga, yun yung sinasabi nila eh. The teenage years are always the toughest ones. Yeah. Kasi dyan na marunong sumagot eh. Oo. Diyan na marunong maging mata pobre. What can we say? But our solutions to you. First of all, pwede mong gawin, i-ground mo yung anak mo. Okay, linilawin po namin hindi po namin sinabing lumapit sa saksakan at i-ground. Hindi mo gano'n. Ground. Baka mapatay bata na po kami dito. Grounded as in, how do you explain that in American? Grounded. Grounded. Parang time out. Naka-time out ka. Parang dun ka sa, parang face the wall. Yan. Parang gano'n. Gano'n. Diba? Hanggang makalimutan niya na mas magaling siya sa'yo. O kaya naman, kapag kinorek ka niya ulit sa English, sagutin mo ng, aba, sino nagbabayad ng tuition mo? Gumanong ka, kailangan may gano'n. Dapat may gano'n. Tapos yung ganyan. high waist, dapat sa high waist. Dito. Sa banda pong dede, ang katakbo. High waist. Sino? Sakit. Nag-cramp yung muscle ko dito. Nabanan. Trentahin. O diba, sabihin mo, sino nagbayad ba ng tuition mo? Para sabihan mo ako ng ganyan. Alam mo kung ano yung sasagot ng bata? Ano? Alam mo kung ano? Gusto ko ba mag-aral? Ngayon, sabihin mo sa anak mo, nasan ba yung tubo ko? Alam niya na yun. Ang mahirap dyan, pag sinagot ko pero anak mo ulit, aba, malay ko sa'yo, tay, ikaw nagtatago nun. Hindi na natapos, no? Nagsagutan na nagsagutan. Tindi ng anak ko, Benny. Tindi ng anak ni Benny. Ano po pwede niyang gawin kung di niya mahanap yung tubo niya? Ito pa. Pwede mo siyang i-challenge sa mga adult skills. Diba? Adult Gaya skills. ng alin po. Tingnan natin kung kaya niyang tumawag sa customer service nang hindi umiyak. Yung mga ginagawa ng mga gulang noon na ikaw yung papapilahin sa grocery. Tapos dito ka lang may kukunin lang ako. Tapos andun ka lang. Susunod na. Hindi ko alam kung anong gagawin. So na po yung nanay mo. Tapos iyak ka na lang. Tapos tumawag yung cashier next po. Iyak ka Tapos na. ikaw lang ganun lang. Katawa. Yan. Ilang beses ko na nakita yun in real life, tawang-tawa ko every single time. Kasi parang, okay, nagpapanik yung bata. Ayun ako. Ayoko na.
Maganda yun. Maganda yun. Maganda gawin po yun. Para sa mga magulang out there, na mga katulad namin na trentahin. Usually kasi pag trentahin ka ngayon, mga anak mo mga 10, 12, 13 years old, Yup. diba? Yan po, pag makulit sila, iwanan sa cashier sa pila, sa grocery. Tapos Dapat sabihin yung mo, busy. "Diyan ka lang." Dapat yung busy. Yung talagang, yung mahaba na yung pila sa likod ng bata. Tapos, Tapos pag sige. Yun nga, tapos, kapag yung bata na, dapat di ka malayo. Dapat kita mo siya para makita mo yung reaction. Diba? Para self-satisfying. Tsaka alis ka dapat yung pag yung nasa harap nyo, yung basket, ang laman na lang, 5 items. Tapos sabihin mo, ay, nakalimutan ko yung isda. Papakaliskis lang ako dun. Dito ka lang. Dito Dito ka lang. Kang gagalaw, dito ka lang. wala po, huwag kayo mag-alala. Wala pong hawak ang bantay bata sa mga ganun. Safe yun, safe. Aray ko. At most i-announce lang yung pangalan nyo sa PA. sa intercom. Para tatanong sa bata, ano pangalan ng nanay mo? Di ba yung mga bata ganun eh? Tapos di na kaya ng bata yung ano. 14 years old yun, eh. Ay, nako. Ay, nako. But when all else fails. When all else fails, hingin mo na lang reviewer niya. Malay mo, ikaw ang pumasa. Di ba? Diba? Self-satisfaction. Ay, Diyos ko. Yung talaga gusto ko yung sa Ay, grocery. Nagkaanak talaga ako. Totoo naman kasi. Ay, ikaw ba? Iniwan ka sa grocery na gano'n. Ano naramdaman mo? Ako wala. Parang ako kasi normal, hindi naman normal. Pero ako eh, as a kid, I was sociable. So, Okay. kinakausap ko yung cashier. So, ako okay lang. Sabihin ko naman, ay, lang po, yung nanay ko may kinuha lang. Tapos wala, tatayo lang ako doon. Tapos maghihintay lang kami. Or papaunahin nung cashier yung nasa likod ko. So, okay lang. Ang naalala ko sa akin, kasi, yung, mahilig ako sa Game Boy. So, nasa Green Hills kami noon. Sa Game Boy ako. Tapos sinusundan ko lang yung nanay ko tsaka yung pinsan ko na habang naglalakad sa Green Hills. Tapos ako nakatingin ako sa Game Boy. Pagka tingala akong gano'n, wala na sila. Doon ako nagpanic. Yung pala pumasok sila sa isang store. Ako naglakad lang. Tapos nagpanic ako doon. Iyak ako doon, no? Tapos kinuha ako nung guard nila ako sa office. Tapos doon ako sinundo ng nanay ko. Napagalitan pa ako. Kaka-Game Boy mo kasi. Diba? At least si Vix kinakausap niya yung cashier. At pag pag siya na, at wala pa yung nanay niya, sasabihin niya lang, kayo na po mauna. Ganun lang naman yun. Mga bata ngayon, huwag kayo masyadong mahiya. Wow. Perfect yung bata. Ano pangalan nung una? Para kay Jen. Tsaka kay Benny. Learn everything as a life skill. Huwag yung tinadamdam masyado na parang gusto nyo nang ilibig yung anak nyo na gusto nyo na siya mawala sa buhay nyo. Paano? Isang high school, di ba? Yung kay Benny, 14. Tapos yung isa ay, grade 1? Grade 1. So mga, mga 6-7 years old. Paano pag nag-cum laude yan o summa cum laude? Anong gagawin nyo sa college? Tapos nag-masteral, doctoral pa. Habang kayo wala. Paano na? Baka gumuha yung mundo nyo. Bakit na ganito yung anak ko? Mas magaling. Ay, nako. So, don't compare yourself. Besides, may pambayad ka ba sa tuition nila kung hindi ka magaling? Di ba? True. Meaning, makaka-graduate ka ba or makakahanap ka ba ng trabaho kung hindi ka naman magaling? Exactly.
Diba? may magaling din sa'yo. Tinamaan ka rin ng magaling. Ay, hindi. I mean, yeah. Tinamaan You ka get rin the ng point. Ayun ako. Meron tayong pa-survey. Yeah. Survey. Siyempre, sa lahat ng perwisyo, may survey for additional perwisyo. Yes. Sabi niyo, parang tumawag ka sa phone. Tapos hindi nila masusolusyonan yung problema mo. Tapos sabihin, sir, pwede pa survey sa dulo. Pwede pa bigyan naman ng magandang Kapal na review. buka. Ay, buwisit ka. Totoo. Survey natin ay, kapag mas magaling na sa iyo ang 5-year-old mong anak, ano ang una mong gagawin? Okay, multiple choice to para sa mga insecure dyan, no? Multiple choice na. Exam Multiple po to, choice. Oo. Multiple Walang choice. enumeration Multiple dito, choice. Oo, multiple choice. Pipili ka lang. Okay. Oh, first choice. Iyayabang ko siya sa lahat ng kamag-anak habang tahimik na inire-replay ang mga bagsak ko nung bata ako. Okay. Okay. For our second choice, mag-enroll din ako sa kindergarten para may comeback story ako. Anong pipiliin niya? Di na lang ako. Ako rin eh. Ako rin eh. Gusto yung comeback story eh. Parang yung sabi, kailangan natin ng tagasayaw. Sige. Dong digi 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 dong digi 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 dong dong. Showtime dolls, di ba? Up to date. Ay, wala. Saan mo nakuha yan? Sa Bumalik TikTok ka eh. na ba? Nasa TikTok eh. Okay. Ay, nako. At dalawang kababayan na naman natin ang bumulusok ang estado sa pamumuhay dahil sa walang pupunat nating pamemerwisyong publiko. Kaya kung kayo ay may reklamo sa korupsyon, bagal ng gobyerno, o ini sa kapitbahay, or in this case, insecure sa sariling anak, huwag na kaming dami dyan. Please lang. Ang dami-dami na namin pinoproblema. Pero kung gusto nyo talaga kami idamay, katulad nito dalawang magulang na to. Diba? I-text nyo lang kami sa aming i-text nyo kami sa Instagram at Crumb Society. That's CRUMBSOCITY. CITY. CITY. Society. Ayan tayo. Basta alam nyo Teacher yun. na po yan, ha? Hindi po marunong mag-spell. Ay, naku. Ito na lang, i-text nyo na lang yung perwisyo, space, problema. Pakiulit from the top yung Instagram Smiling. handle. Pwede huminga muna. Sandali. Use it in a sentence. Okay. Spelling. Instagram profile. At Crumb Society. That is CRUMBSOCIETY. Yan. Palakpakan. Tapos ito. Ano iti-text nila? Perwisyo. That's i-spell talaga lahat. Perwisyo, space, problema mo, space ulit. Pangalan at lugar at ipadala nga sa Instagram. Maniningil na kami ha. Gagawin na po namin 75 pesos by next month. Bawat message. Lalagyan namin ng toll gate yung mga PM nyo sa Instagram. Lagi nga po namin sinasabi, problema mo ang sarili mo, di padala mo sa sarili mo minsan. Text to me, sabi nga. Yung mga magulang na, Yung mga insecure. Remember, hindi nila mabuhay. 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 Iba mangyayari pag gano'n. May mga magulang dyan. Pamakaedad lang namin kayo. A 31-year-old and a 30-year-old, you are watching right now. Yes. So please, ako naman, be mature enough
Don't do this to your child. Yes. But anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow our YouTube channel. Oh, my students, don't forget channel Mr. Stephen from Society for more fun conversations and a +5 in creative life. I'm Stephen. Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and this is Studio Crumb, and we'll see you again next time. Bye-bye! Bye! Huwag po maging insecure sa mga bata. Kasi weird yun. Pag hindi kaya, iwan sa grocery. Iwan sa pila.